Tatlong paksa ang pag-uusapan natin sa video na to. Una, paano ba nililikha o paano nabubuo ang vermicast? Pangalawa, ano ang vermicast? At pangatlo, 7 mga dahilan kung bakit ang vermicast ay tinuturing na mother of all fertilizers. Paano ba nililikha o paano ba nabubuo ang vermicast? Ito ang vermicast production site ng aking pinsan na si Julio Cesar Ibay, also known as Liking Kawayan in Facebook. Ang substrate ay tumutukoy sa anumang surface o medium kung saan kumakain, lumalaki at nabubuhay ang mga African nightcrawler na mga bulate. Halimbawa sa paggawa ng vermicast, ang substrate ay binubuo ng mga organic o biodegradable waste materials na kinakain ng mga bulate katulad ng vegetable scraps sa palengke, mga dahon ng ipil-ipil o kakawate, banana stems, carabao manure, mga papel at mga karton mula sa mga kahon. Iwasan ang mga produkto ng karne, dairy products at mga may langis dahil hindi ito madaling matunaw at maaaring magdulot ng amoy o peste. Tiyakin na tama ang moisture content. Iwasan ang sobrang basa o tuyong kondisyon. ANC or African nightcrawler na mga bulate ang ginagamit para ma-decompose ang substrate at mabubuo ang vermicast. Sila ang mga factory workers to produce the vermicast. Ang substrate ay need na tabunan para maiiwasan na puksain ang mga bulate ng mga predators. Ang African nightcrawlers ay mas active na kumikilos sa madilim na environment. After around 45 days to 2 months, kinukuha o inaani ang vermicast. Maaari itong i-harvest sa pamamagitan ng pagsasala o paghihiwalay ng vermicast mula sa mga bulate at hindi pa natutunaw na organic matter. Ang vermicast ay maaaring ihalo sa lupa bilang pataba o gawing compost tea sa pamamagitan ng paghalo nito sa tubig at ginagamit na pandilig sa mga halaman. Ang salitang vermicast ay nagmula sa dalawang bahagi, vermi at cast. Vermi, ang prefix na vermi ay nagmula sa Latin na salitang vermis na nangangahulugang bulate o worm. Ang paggamit ng vermi ay karaniwan sa mga terminolohiya na may kinalaman sa mga bulate, lalo na sa mga pag-aaral tungkol sa vermiculture o pag-aalaga ng mga bulate at vermicomposting o proseso sa paggamit ng mga bulate upang mag-compost ng organikong basura. Cast, ang suffix na cast ay tumutukoy sa dumi o excretion ng isang organismo. Ang cast ay maaaring iugnay sa isang lumang salitang Ingles na nangangahulugang itapon o palabasin na tumutukoy sa material na inilalabas ng mga bulate. Ang vermicast ay literal na nangangahulugang dumi ng bulate o worm castings. Ito ay tumutukoy sa organikong pataba na nagmula sa proseso ng digestive system ng mga bulate kung saan ang organikong material ay naproseso at inilabas bilang masustansyang pataba para sa lupa at mga halaman. Ang vermicast ay tinuturing na mother of all fertilizers dahil sa maraming natatanging katangian at benepisyo nito na nagdudulot ng mas mataas na kalidad ng lupa at kalusugan ng halaman kumpara sa iba pang uri ng mga pataba. Naririto ang mga pangunahing dahilan kung bakit ito tinataguriang mother of all fertilizers. Number 1. Complete nutrition. Ang vermicast ay naglalaman ng halos lahat ng essential nutrients na kailangan ng mga halaman tulad ng nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium at sulfur. Bukod pa rito, mayroon itong mga micronutrients tulad ng iron, zinc, copper, manganese at boron na mahalaga rin sa paglago ng mga halaman. Pangalawa,
slow-release fertilizer. Ang nutrients na matatagpuan sa vermicast ay dahan-dahang inilalabas, kaya't ang mga halaman ay may tuloy-tuloy na supply ng nutrisyon sa mas mahabang panahon. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang nutrient burn na madalas mangyayari sa mga synthetic fertilizers. Pangatlo, pagpapabuti ng soil structure. Ang vermicast ay nakakatulong sa pagpapabuti ng soil structure. Ginagawa itong mas maluwang at mas madaling madaluyan ng tubig at hangin. Ito ay nagre-resulta sa mas magandang root development at mas mataas na water retention capacity ng lupa. Pang-apat, microbial activity. Ang vermicast ay puno ng beneficial microorganisms tulad ng bacteria, fungi at actinomycetes na tumutulong sa proseso ng nutrient cycling at decomposition sa lupa. Ang mga microorganisms na ito ay tumutulong din sa pagpapalakas ng immune system ng mga halaman na nagre-resulta sa mas mataas na resistance sa mga sakit at peste. Panglima, eco-friendly at sustainable. Ang vermicast ay isang organikong pataba na nagmumula sa proseso ng vermicomposting na gumagamit ng organikong basura tulad ng mga dahon, prutas at gulay. Ito ay isang eco-friendly na paraan ng pag-recycle ng basura at pag-produce ng mataas na kalidad na pataba na hindi nagdudulot ng polusyon sa kapaligiran. Pang-anim, walang masamang epekto. Hindi tulad ng synthetic fertilizers, ang vermicast ay walang masamang epekto sa lupa, tubig at kalusugan ng tao. Hindi ito nagdudulot ng soil degradation o pagkalaso ng tubig na kadalasang nangyayari sa paggamit ng mga chemical na pataba. Pang-pito, pagpapabuti ng plant growth at yield. Ang mga halaman na tumutubo sa lupa na may vermicast ay karaniwang mas mabilis lumaki, mas malusog at mas produktibo. Ito ay dahil balancing supply ng nutrients at presence ng growth hormones na natural na nag-i-exist sa vermicast. Dahil sa kombinasyon ng mga benepisyong ito, ang vermicast ay tinuturing na mother of all fertilizers. Ang kakayahan nitong magbigay ng sustansya, magpapabuti ng kalusugan ng lupa at magdulot ng sustainable at eco-friendly na pamamaraan ng pag-aalaga ng halaman ay ginagawa itong isang mahalagang sangkap sa organikong pagsasaka at paghahalaman.